Aleluya, aleluya. Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama niya na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ay ikapitong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at huling araw para sa taong 2024. Handa na ba tayong sumalubong sa bagong taon? At ang lagi naman, yung bilang nagbabago. Lahat ng bagay sa mundo nagbabago. Ang pinakamahirap na baguhin ay ang ating mga sarili. Kaya mamaya, o kaya bukas o sa pagsalubong, madami tayong mga pamahiin, madami tayong mga gagawin na kung ano-ano mga pampaswerte, kung ano man yan. Iba't ibang kultura may gagawin kasi inaasahan nila na mas saswertehin dapat
ngayong 2025. Pero nawa sa ating mga narinig na pagbasa, napakahalaga na sa pagtatapos at nawa sa pagsisimula ng bagong taon ay ating pong masuri kung gaano nga ba tayo naging tapat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Siya na ipinapakilala sa atin na sa simula't simula pa'y naririyan na ang salita na nagkatawang tao, ang salita na nagkaroon ng laman, ang salita na tumupad sa kanyang pangako, si Hesus Kristo. Bagamat, sabi sa unang pagbasa, mayroon pa rin mga uusbong, may mga lilitaw pa rin ng mga Antichrist o Antikristo na magpasa hanggang ngayon, nagpapahayag pa rin na ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang Diyos, ayaw din kilalanin bilang tao. Pero anuman ang ating maging mga pananaw o kaisipan tungkol dito, hindi magbabago na si Kristo ang bugtong na anak na minamahal at ibinigay sa atin para tayo maligtas. Kung hindi natin din babaguhin, hindi natin din uunawain ang mga naririnig natin sa buong taong ito, saan tayo pupulutin? Saan tayo mapupunta? Kung ngayong 2024, sana po may mga realizations na matutunan tayo na kahit anong gawin natin sa mundong ito, hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo sa buhay natin, lahat ng pinagpapaguran natin ay mauuwi sa wala. Kasi ang tanging hangad ni Kristo ay ang lahat tayo ay makabalik sa kanyang Ama. Kung kaya nga dito pa lang, pinahintulutan niya na tayong tumawag sa kanyang Ama na Ama rin natin. At tayo itinuring ng mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Yan nawa, sa huling araw para sa taong 2024, mapuno nawa tayo ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen.